Hi mga ka-tips, yan, kamusta? So welcome back sa Print Tips. So sa ngayon, may oras tayo para magturo at kung paano gumawa ng tinatawag na sticker sets. Ayan, so sa past videos ko, no, nag-post ako ng mga sticker sets na pwedeng ibenta sa mga schools o sa mga, kung meron po kayo mga pwesto na malapit sa mga matataong lugar, lalo na sa mga paaralan nga. Kasi maraming mga bata mahilig po sa mga stickers na pwede nila idikit sa kanilang mga notebook. Okay, ano ba gumawa nito? So, ang gagamitin po natin ngayon ay purely Cameo lang po. Okay? Pero yung mga image, syempre, i-download nyo yan kung saan po kayo makakakuha. Marami naman po sa Google, saka yung background din. Okay? So, tuturo ko sa inyo paano siya i-set up sa Cameo 4 or sa Cameo kahit na anong klaseng Cameo pa po yan. No, kasi isang software lang naman yung ginagamit, which is yung Studio, Silhouette Studio. Proceed na tayo sa pagle-layout. Yan, okay mga ka-tips, ito i-layout na natin. Gamit natin yung Silhouette Studio. So, open po ninyo yan. At ito po yung mga samples po ng mga nagawa ko ng sticker sets. So, ito ipapakita ko po sa inyo kung ilang parts po yan. So, ito po, kunin po natin to isang sample. Ungroup po natin yan. And then makita po ninyo na dalawang set po yan. Okay? So, meron po yung pinaka main sticker at saka yung background. So, yun po yung gagawin po natin. At meron na po tayo naka-reading design po dito. Okay? So, yung gagawin po nating design ngayon ay yung Super Mario. At ang papel na gagamitin natin dito A4 and then lagyan nyo po ng registration marks. Isagad nyo po yan, which is okay lang. Okay, may tutorial po ako regarding dyan sa pagkakat. Ano po? So, ito paggawa ng sticker sets. So ito po nakaset na po yung mga gagamitin po natin. Meron na po tayong background. Ayan. So meron na rin po tayong mga na-download na mga PNG files na Super Mario Team. Okay, so marami po niyan sa Google kung gusto nyo po mag-search. So ngayon i-import po natin sila isa-isa. Unahin po natin yung ating background. So yung background po natin, i-resize po natin ito. So, ang size po ng width neto, which is nakalak naman yung ratio, 3.554 inches. Yan. So, para mapagkasya po natin yung apat sa isang page po ng A4 na photo sticker. Okay? So, yan. So, i-testing po natin. Ano? So, isa, gagawin po nating apat. Yan. So, pag naglalagay po kayo ng ganyan, lagi po ninyong ilalagay center. Ayan. So, i-align po ninyo lagi center sa papel. So, since nakaset na po yung ating background, ilagay naman po natin yung ating mga elements or yung mga main stickers po na ikakat po natin. Ayan, so iayos nyo lang po sila according dun sa nakikita po ninyo sa video kung saang posisyon po ninyo gustong ilagay. So kayo na pong bahala. So iisa-isahin po ninyo yan. So ipwesto nyo po muna sila and then bago po ninyo sila i-group or lagyan po ng puting outline para sa pinaka cut ng sticker po niyan. So ayan, so okay na po, nailagay na po natin. Ngayon i-group po natin sila, i-select po natin silang lahat. And then, i-group po natin yung mismong stickers po na yan. So, group. Yan. So, since naka-group na po sila, lalagyan naman po natin sila ng tinatawag na color assignment. So, yung background, ginawa po nating yellow. And then, yung sticker, ginawa po nating red. So, malaking bagay po yan pagdating sa pag-i-schedule ng cutting mamaya pag nag-cut na tayo. Okay, so ngayon lalagyan naman natin siya ng outline na puti. So puntahan po niyo yung outline tool, yung parang star sa may right panel. And then, ihiwalay po ninyo yung yan. So once na meron na po yung outline niya, ihiwalay po ninyo yan. At lagyan nyo po ng puting fill. And saka ninyo ipatong yung tinatawag po nating mga characters na yan. Yan, so meron na po kayong outline. So pwede nyo na siyang i-group. Ayan. So, iba't iba po yung color assignment po ng mga layers po na yan. Okay? So, mamaya i-discuss po natin yan bago tayo mag-cut. So, pwede na natin siyang i-group and iset na po natin sa ating papel. Make sure na pag nailagay nyo na po yung apat ay isa-center nyo po yan. And once naka-center na po yan, don't forget na i-save po yung inyong ginagawa para hindi po kayo masiraan sakaling mag-brown out. So ngayon naman po, yung printing naman po yung ating
gagawin. So ito po yung print settings po natin. Gumagamit po ako ng PrintFab. Please visit my YouTube channel kung gusto po ninyong magkaroon ng PrintFab at kung paano po ito gamitin. So yan po yung mga settings na ginagamit ko. Epson matte pa rin po tayo, no? Matte pa rin ang gamit natin kahit glossy yung papel na gamit po natin dito. Ayan. So, yan. So pwede na po natin siyang i-print once ready na. Ayan, so printing na po yung ating sticker sa ating A4 na media. Okay? At ito naman po yung material na gamit po natin dyan. Hindi po ito sponsored, pero ang gamit po natin ay QUAF Glossy Photo Sticker Paper. Maliban dyan, gamit po tayo ng Epson L130 na pigment printer. So, ink po neto ay direct pigment. At syempre, ang pinakahuli, gagamit po tayo dito ng Silhouette Cameo 4. So, yan po yung ating cutter platter. Next mga ka-tips, ito na po sa may cutting na po tayo. So, importante maintindihan po ninyo yung layering ng kulay. No? Kasi pag naka-standard lang po kayo dun sa cutting, sa simple cutting lang po kayo, lahat po yan pare-parehas po na red at lahat po yan ay makakat. Pero pag nandun po kayo sa may line, so kagaya ng ginawa natin kanina, iba't ibang kulay po yung layers po na yan. So yung outline po na yan, meron pong yellow, blue, at saka yung red. So ihiwalay po natin, no, para makita po ninyo. So yan po ay may tatlong kulay. So iba po yung kulay niyan. Yan po ay kulay pula, blue. Yan, nakita po ninyo sa taas. And then eto namang mga puti na to, which is yung outline, ay color red. Okay? Yung naka-offset na puti, yun po yung red. At yung background po, yun yung yellow. Okay? Kasi kailangan yung iset yung schedule niyan. So yung blue, hindi nyo na ikakat. Kasi ang ikakat ninyo yung outline na puti. So yung blue, i-uncheck po ninyo dun sa gilid. Yan. So pag chinek nyo, makikita nyo yung blue. So uncheck nyo yan para hindi siya makat. Then ngayon, iseset ninyo yung schedule or yung settings per color. So yung red, yan po yung kiss cut. So sticker plain po yan. Sticker plain white. So yan, i-pause nyo na lang para makita nyo yung settings. And then yung yellow, yung die cut. Pero dapat mauuna yung kiss cut bago yung die cut. Kaya kung ano yung nasa ibabaw na kulay, yun yung una niyang ikakat. So in this case, yung red ikakat niya ang una and then susunod niyo yung die cut. I-pause nyo na lang para makita nyo yung settings. So once nakaset na yan, pwede nyo na siyang i-cut. So ito naman po yung method of preparing po natin para sa pagka-cut. So ito po yung print output po natin. Nakita po ninyo. Ayan. So adjust ko lang yung camera. And then, nakita po ninyo aking cutting mat ay napakarumi. So, ayoko po ng bago. Gusto ko yung luma na kasi mas effective po yung luma para po sa akin. No? So, mahirap pagka tinanggal ko kasi yan, mawala na po yung konting dikit niya. So, konting dikit lang enough na. So, sa mga tutorials ko, past tutorial ko sa cutting, lagi ko pong ginagawa yan. Yan ang aking ritual. Ginagawan ko po ng reference yung edges ng yung line, yung horizontal line ng yung alignment na tinatawag na registration marks. So, panoorin nyo po sa YouTube yung tutorial ko regarding sa pagka-cut using Cameo. Yan. So, meron po akong technique dyan para magpantay yung cutting. So, importante po yan. Hindi po yan pwedeng basta-basta na lang. No? So, dapat tama yung alignment ninyo bago ninyo siya i-cut sa machine. So, once ready na at nakadikit na sa cutting mat, ipasok na natin sa ating cutting machine which is Cameo 4. Okay, and then since nasend na po natin, magka-cut na po yan, unahin niya pong i-cut yung mga sticker sa loob. So, kiss cut po muna siya. Kasi once inuna mo yung die cut, pwedeng gumalaw yan. So, nagkakaroon ng problema. Pag na-die cut mo na, tapos ika-cut mo yung kiss cut, kagalaw-galaw po yan. So, mas maganda mauna yung kiss cut bago po natin siya i-die cut. So dito makikita po ninyo paano mag-adjust yung blade from kiss cut to die cut. So hintayin lang po natin na matapos yan cut yung mga kiss cut na yan. So malapit na. So yung halaman, kinakat po niya. Okay, so tapos na po siya dyan. And then mag-a-adjust po siya sa gilid. And then magpro-proceed na siya sa die cut ng mismong sticker set. Yung background na yung kanya kinakat. Okay, so pagkatapos po ng lahat po ng yan, ito na po yung resulta ng ating produkto.
Ayan, so eto na po yung ating final output. Ito na guys yung Okay. ating So ang gamit po nating Yan, ink so ito dyan yung sample ay natin, pigment no? ink at so far So, vibrant gawa po ang tayo kulay ng- po niya. Wala po itong filter. At So, papakita ko po sa makikita inyo ninyo, yung quality Kiss po Cut. ng cut Okay. natin. So ito po yung Kiss Cut Cut. ito. Yan, so sakto-sakto po no, yung cut po natin sa Kiss Cut. Kung ano po yung puti, Kiss Cut. yun po yung kanyang Yan, kinat. so yan po yung So pagkakakat hindi po siya niya. nag-excess ng So, sobra. saktong-sakto po siya Ayan. dun sa Yan. So puti, yan po yung no? Kiss Cut. So, And yan then po yung cut syempre, na ating Cameo check din 4. natin yung iba, which is Yan. okay din, ano? So hindi po siya lumagpas. Hindi So sundan nyo lang po sakto yung siya dun mga sa steps na ginawa cut po ng natin para makagawa pinaka-sticker po lang. kayo ng ganito. At Tapos, kung may sakto din natutunan yung po kayo at nag-enjoy po edges kayo niya. sa So, ating ito po yung tutorial, ating please final subscribe sa aking YouTube Yan. channel So, kung and meron po kayong follow me natutunan, no, sa mga TikTok, katips, mga katips. please Ayan. follow So the ito na po Print yung Tips. ating Subscribe na rin kayo sa final aking output YouTube at channel maraming para sa salamat mga po sa inyong susunod pa mga patuloy na pagsuporta tutorial. sa Okay? ating adhikaing makapagturo.